paubos na yung codex usage mo, no? No worry, tolls, kasi andito ako para i-share yung nalaman kong tool kung paano gamitin yung ChatGPT as a agentic coding. Tuturo ko rin kung paano siya i-connect sa local workspace mo using public local MCP server. So, huwag natin patagalin pa. Yan, simulan na natin. Dalawa lang yung kailangan mong i-set up para magawa yon. Una, kailangan mo ng tunneling service. Bahala ka kung anong gusto mong gamitin. Pwede kang gumamit ng ngrok or ng Cloud per Tunnel. And sa case ko, gagamit ako ng Xerox kasi madali itong i-set up sa OS ko, which is naka-Nubara Linux ako eh. And next, yung local MCP itself, itong DevSpace. I know marami pang alternative sa DevSpace, pero again, ito rin yung pinakamadaling setup na nakita ko. And supported niya both Codex and Cloud Code. Pwede nyong skip to. I-explain ko lang ng madali yung tunneling and yung MCP. Unahin natin na-explain yung technology behind sa mga tunneling service. Humiram ako ng diagram sa Traffic Labs para explain kung ano yung tunneling service. Para kasi makonect natin yung ChatGPT natin sa local workspace natin, kailangan natin ng connection in between them. Syempre, malamang sa internet, di ba? Pero paano natin ma-expose yung local network natin papunta sa internet? Ayun yung tanong. Maraming ways. Pwede kang gumamit ng public IP or itong mga tunneling service, itong mga third-party tunneling service. Ang problema kasi sa public IP, hindi lahat merong public IP, di ba? Alam naman natin sa Pilipinas, mahirap kumuha ng sariling public IP. Kahit ako nag-home lab, wala akong public IP. Kaya gumamit ako ng tunneling service kasi una, madaling i-set up. Okay na yun para sa purpose na kailangan natin. Basic lang naman yung technology behind, i-encapsulate ko na lang. Una, dito sa kaliwa natin, ito yung mga remote client, which is yung mga public client na ko-connect sa local network natin. Once na connect yung remote client papunta sa local network, syempre, dadaan mo na siya sa internet. Wala kasi tayong public IP, di ba? Instead na sasaluron yung public IP natin, sa tunnel na lang siya nung mga third-party tunneling service ko-connect. Then, direkta na siya sa server. Actually, tinanggap siya since tayo nag-install nung third-party tunneling service na yun. Kumbaga, kilala na, alam na, aware na, ko-connect talaga yung mga remote clients papunta dito sa local network natin. Ang maganda naman sa mga third-party tunneling service, pag ginamit mo sila, yung security, yung mga measure na yon, andun na talaga, equipped na siya. Isa yun sa mga binabayaran sa mga tunneling service na to. Unlike kapag may public IP ka na in-expose, although may mga basic configuration naman pagdating sa security, pero kailangan mo pa talagang i-harden yung security mo, yung sarili mong security sa server mo para maiwasan mo yung mga attacks. Punta naman tayo sa MCP, which is itong sa DevSpace. So, behind the scene, yung DevSpace is a local MCP server. So, MCP stands for Model Context Protocol. Isipin nyo na lang itong si MCP, middleman siya between AI client and yung third-party application. So, pag sinabi nating AI client, pwedeng ChatGPT yan, pwedeng Codex din yan, pwedeng Cloud Code yan, pwedeng Cloud Application yan. Ang ginagawa ni MCP, siya yung magko-contain ng mga AI client kung ano yung pwede niyang i-access sa isang application, diba? Magandang security measure din tong si MCP server kasi alam naman natin yung mga AI is para siyang black box eh. Hindi natin alam kung ano yung gagawin niya next. Although, predictable, pero di ba minsan may mga times na talagang nag-hallucinate siya. Pwede siyang gumawa ng mga action na hindi naman dapat gawin, pero ginawa niya pa rin. And si MCP, isa siyang way para maiwasan yung mga ganun kasi si MCP yung magde-define ng mga pwedeng or yung mga naka-expose na actions para sa mga third-party application. And sa case natin, para ma-expose natin yung local workspace natin, which is doon magtatrabaho si ChatGPT, gumamit tayo ng DevSpace para doon. And hindi na natin kinode to guys, set up na lang natin tong DevSpace. Okay, so punta na tayo sa pinaka-tutorial mismo. Yung step na gagawin natin, una, i-install muna natin yung tunneling service, yung Xerox. Then pangalawa, i-boot up natin yung DevSpace. Then pangatlo, i-connect natin yung ChatGPT doon. And pang-apat, magta-try na tayo mag-agentic coding. Okay, punta na tayo sa Xerox. Punta tayo sa download. Siyempre, kailangan natin i-download. So, dahil naka-Linux ako, pipiliin ko yung Linux. Pero, madali lang i-install yan sa Windows or Mac OS. Ayun lang, hindi ko matuturo yung pinaka-guide. So, dahil na-test ko na to, need ko siyang i-set up kanina, na nakapag-install na ako ng Xerox. Pero, papakita ko pa rin kung paano ko siya in-install dito sa machine ko. So, buksan ko yung terminal as usual, since wala tayong UI para dyan. Then, ilo-locate ko kung saan ko dinaload yung Xerox ko.
So, syempre sa downloads folder siya. Balik tayo sa downloads folder. Downloads, then Xerox. So, Xerox 2 na yung dinownload ko, guys. Ito na yung pinaka-latest version. Then, ayun na. Nakita ko na sa Xerox 2. Maliit ba? Nalakayan natin. Yan. Okay na siguro yan. Ileta lang natin yung terminal. For some reason, pag nilalakihan ko yung font, lumalaki rin yung ano. Yan. Ileta natin konti. OA naman. Yan. Okay, so game. Clear na natin. Una nating step, guys, is i-install globally si Xerox para hindi na tayo pupunta rito sa downloads folder lagi pag gagamitin natin si Xerox. So, kailangan natin ng sudo install then Xerox 2. Then, lalagay natin siya sa user local bin. Sa local binaries natin. Then, tatype ko yung sudo password ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang yan. Ayan, tapos na. Tetesting natin kung gumagana yung Xerox natin pag tinawag natin. Xerox version. Dahil 2 na yung ginamit ko. Okay, lumabas. So, ngayon, pumunta na tayo dito sa project workspace natin and doon natin tawagin si Xerox. Punta na tayo sa project. Yan. Then, tawagin natin si Xerox version. Okay, natatawag natin. Ibig sabihin, globally na siya installed. Then, sa projects folder natin, gawa tayo ng directory. Doon natin ilalagay yung mga project files natin. Bali, yung project na gagawin natin ngayon is like Twitter clone. Twitter clone para sa mga developer. Yan, para simple lang. Ganda na lang. Yung patawag doon? Yung parang threads ng mga programmer. Y Combinator. Clone natin to. Ito, Y Combinator. Ito, Y Combinator forum. Simpleng site lang. Hacker News pala. Sorry, Hacker News. Ito. I-clone natin tong Hacker News. Siyempre, gawa tayo ng folder dyan, Hacker News PH. Pupunta tayo sa Hacker News PH. Then, buksan natin sa VS Code. Yan. Kita nyo, nandito na. Lakayan lang natin para sync. Ayan, okay. Nalakayan na natin. So, ngayon, etong si Hacker News PH yung i-expose natin sa internet. Para magawa yon, kailangan natin munang i-enable si Xerox. So, madali lang. Xerox to enable. Pero may error tayo. Yung error natin, kailangan niya kailangan ko daw ng token. Ito, token. Kukunin natin yung token sa Xerox. So, paano yun? Pumunta lang tayo sa Xerox console. Yan, Xerox API console. Then, kailangan lang natin yung gutin yung token na nandito sa email ko. Kung wala pa kayo account, mag-sign up lang kayo. Matik naman magpapakita na to eh. Then, kailangan natin i-copy yung account token. Okay, so okay lang yan kahit i-copy nyo guys. Walang problema. I-reset ko na lang. Yan, so balik tayo ron. 0 to enable, then yung token. Okay, so ayun daw. Kailangan ko muna daw i-disable since sa tutorial na to. Sige. For the sake of tutorial. Kasi na-install ko naman na talaga siya eh. Then ulitin natin. Then, ayun na, lumabas na. Kahit wala kanina, nag-error rin. Ayaw ko kung bakit. Okay, so, ito na, register na yung Little War Machine natin. Diba? Nag-sync Sebastian at Little War Machine. Ibig sabihin, enabled na to. Itong machine ko and sa tunneling service na Xerox. Ang next kong gawin is kailangan ko nang i-expose itong Hacker News PH workspace ko papunta sa internet. Paano yun? I-need natin siyang i-share publicly. So, ang command natin doon is Xerox 2 space share
then public. Then, kung ano yung port, kailangan natin mag-specify ng port. Ang port natin is 7979. Ito kasi yung default sa dev space. Okay, 02 share public 7979. Pero pwede nyo palitan yung port, bahala kayo. Basta yung madali lang tandaan. Hintayin lang natin, mabilis lang naman yan. Okay, nakita nyo dito, appear na yung 7979 na in-expose natin. So, need natin i-test kung gagana to. Kung marireach natin. Dapat lalabas yung logs, okay. Kahit connection request siya, dapat tama na na-reach ng browser natin itong expose nating tunnel. Okay, so working. Ang next naman nating i-set up is yung MCP server, yung dev space. Kailangan na nating i-connect to or kailangan na nating silang pagdikitin itong tunnel natin and yung dev space. Kasi ang dev space kasi mag-run siya locally dito sa sa machine ko eh. And kailangan natin si Xerox para ma-access naman ng ChatGPT itong MCP, di ba? Parang siya yung gitna. Literal siya talaga. Then ngayon, setup na natin si dev space. Madali na naman i-set up si dev space. Kung wala pa kayong dev space, punta lang kayo sa repo ng dev space. Ililink ko yung repository link sa description. Then mag-scroll down lang kayo. Then so dahil meron na akong dev space sa machine ko, pero papakita ko pa rin. Ganito lang, npm install globally dev space. Dapat magpapakita na meron na akong dev space. Kung ayaw yung install globally, pwede kayo gumamit ng npx para rekta na. Pero sa akin, gusto ko ipakita yung installation. Ayan. Nakita nyo, nag-i-install siya. Next, kailangan kong i-initialize yung dev space ko. As usual guys, pag wala pa kayong dev space sa mga machine nyo, okay na yung dev space init. Pero dahil may na-setup na ako and bago yung gagawin natin, kailangan kong i-force na mag-reset up siya. Nakita nyo? Yun. Para magamit natin itong workspace. So, what are your projects located? May tanong siya. Home Sebastian, tama. Anong port ko? 7979, tama. So, ito na, tinatanong niya ng related dun sa tunnel natin. Then, ano daw yung URL? So, ang gagawin natin, ililink natin yung URL. Then, magsimula tayo sa HTTPS. Then, ayun, yung URL. Oops, mali. Yan yung kulang. Okay. So, okay na. Na-setup na natin yung na-initialize na pala natin yung dev space, yung mga configuration. I-double check natin. Kailangan naka-store daw yung auth.json natin dito sa Home Sebastian dev space auth.json. I-copy natin yan, then try natin i-paste dito. Okay? Lumabas yung password natin, yung owner token. Yung owner password and owner token, pareho lang sila. Huwag kayong ma-confuse na password yung token. Okay, so working na. Ang next, kailangan natin gawin is i-boot na tong dev space. Itong server kasi, after all guys, server pa rin siya. Kailangan na natin siyang patakbuhin. Dev space serve daw. Dev space serve. Yun. So, nakita nyo, nag-listening na si dev space natin sa MCP. Try muna natin tong local. Dapat, may magpapakita kahit paano. Okay, nagpakita na siya. Then, try naman natin i-connect to since, di ba, itong 7979 natin, localhost 7979 natin. Ano to? Naka-tunnel siya. Dapat, ma-access din natin yung tunneling natin. Ayan na, di ba? Hindi na yung error niya, hindi na 502 cannot get na. Pero, dapat yung MCP ma-access natin. Yun. Invalid token, okay yung error na yan. Basta, nagre-respond siya sa request ng browser, okay na ako dun. Ngayon na, tapos na yung natin, yung step 1 and 2. Ang step 3 natin, i-connect na yung MCP server natin papunta sa ChatGPT. Paano yun? Actually, madali lang yun, guys. Punta lang tayo sa settings, click nyo lang yung avatar nyo dito below. Then, punta kayo sa settings. Then, apps. Yung apps, guys,
ano to eh, para siyang mga third-party apps na pwede mong i-connect sa ChatGPT mo. Ba nakita niyo dito, meron akong Canva, meron akong na-setup ng mga custom apps. By the way, custom app to yung gagawin natin. Then, ayun. Marami pa yan. Pwede ka pang, pag nag-add more ka, marami kang apps na pwedeng gamitin. Ayun, so balik tayo ron. Settings, apps, then create app. Ayun, okay. So, nakita nyo, sa new app, ang daming kailangan fill upan, di ba? Pero, dalawa lang kailangan natin dyan. Itong custom, yung name and yung connection. Ayun lang guys, wala nang iba. So, ang name ng app natin, di ba? Tweetoinks. Then, dito sa connection, kunin lang natin yung Xerox URL natin. Easy peasy. Then, /MCP. Since yung MCP server natin is nagli-listen sa /MCP. Diba? Bale, itong connection na to, rekta rito, dadaan siya sa Xerox. Yes, dadaan siya sa tunneling. Then, rekta siya sa MCP natin. Then, yung authentication natin, OAuth, wala kayong papalitan dyan, default. Then, I understand the risk. Yan. Hintayin nyo lang matapos. Sana walang error. Hintayin lang natin. Okay. So, yung successful na pag-create ng app, dapat may lalabas na ganito, itong sign in with Tweetoinks. Kailangan na natin i-validate yung dev space natin and yung ChatGPT natin. I-authorize pala. Kailangan na natin silang i-authorize. Then, pagka-click nyo ng sign in button, kailangan lalabas na kayo dito. Naalala nyo yung nilag natin kaninang owner token? Yung owner token na, na nilag natin. Ayun yung ilalagay nyo dito. So, ano ba yan? Balikan natin. Ito, itong owner token. So, para makuha nyo ulitin lang natin. Ayan. I-cut natin. CAT, home, Sebastian, JSON. Okay, so, ito na. Kunin na natin yan. Then, i-paste nyo lang doon sa form na inopen ng dev space. Actually, dev space na to eh. Authorized dev space. Ayun na. Hintayin nyo lang. Pag ganito, matik na to eh. Connected na yan eh. Matagal nga lang. And, ang next natin, pag nag-success yan, tatry na natin mag-agentic coding. Sheesh. Oh, tapos na. So, balik tayo sa ChatGPT. Yan. Tweetoinks is installed na. Ganyan lang, di ba? Ang dali lang. Then, nakita nyo yung details. Sa allow risk, allow action natin lahat. Para wala nang tanong-tanong, recta code na putik. Yan. Permission, allow all. Yan, YOLO. Tapos, connected on. Ito na URL, di ba? Nakita nyo, ito yung Xerox URL natin. Okay na. Goods. Ang next natin, gamitin na. Gamitin na natin to si ChatGPT para mag-agentic coding. Ang mangyayari dyan, guys, rekta na to. Rekta na to sa natin. Rekta na yan sa workspace natin. Lahat nung i-generate ng code ni ChatGPT, rekta na papasok yan dito sa Hacker News PH. Pero, dapat muna, piliin mo muna yung app. Diba? Hanapin mo yung app. Ito si Tweetoinks app. Then, naka-high reasoning tayo para malupit. O, diba? O, testing muna natin. Sabihin natin, put a index.html in the root. Yan. Ang difference lang, syempre, pag codex, mas mabilis yun, di ba? Dito sa ChatGPT, medyo mabagal siya, pero okay lang. Ayan na. Tingnan niya, nagko-call din siya ng tool. Parang codex lang din. Lupit na. Dami niya, siyang tool. Naghahanap rin siyang Agents MD. Di ba? Yung Agents MD, ayun yung crucial sa mga, sa mga agentic coding, ayun yung parang main instruction nila. Sa next video or sa mga susunod na video, i-explore din natin yan. Yan, nakita nyo, workspace, root, Tweetoinks, may mga skills pa, may playwright, screenshot pa. O, di ba, nakapag-run din siya ng bash. Lupit, i-zoom pa natin. Lupit, nakapag-run pa siya ng bash. Pating natin, mga niya.
Nag-call siya ng directory. The root looks empty. O, na-write niya na. Done. Tapos, tignan natin yung VS Code. Kung may naka-create siya. Wala. Tingnan nga natin bakit. Okay. Mali ako. Sa ibang folder pala siya nakipag-usap. Ayun lang. Teka lang ha. Tangi-tangi. Hindi pala siya sa ano. Natutok ko pala siya rito sa Tweetoinks. Tignan natin. Sabaw na. A few moments later. I-rename natin yung i-rename natin yung app na ginawa natin. Yung una ko kasi tinest yun yung Tweetings eh. Kaya naano yung utak ko eh. Huwag yan. Edit natin. Edit name. Hacker. Yes. Siguro nagtataka kayo ba't Tweetings yung nilagay ko. Yan. Hintayin lang natin. So, sabihin ko, wrong folder. Yun. Wrong folder. Can you go to the hacker and make a folder here? Diba? Sorry, my bad guys. Mali ako ng pangalan. Ayan na. Nandito na siya sa Hacker News PH. Try nating to. I-side by side. Then, tignan natin. Ayan na. Nasa tamang na siya. Nasa tamang workspace na siya. Dapat may lalabas dito ng mga files. Yan, nagkakaroon siya ng itong mga moment na to, papas forward ko na lang to para mabilis. Okay, so may problema tayo guys. Ay nako, ang tutorial to. Mali tayo natutok na folder. Dun sa test folder natin yun. Teka lang ah. I-double check lang natin. Oo nga, mali ako ng Teka lang. Bilisan ko lang saglit. Ayun na, maganda ito. Natin. I-reconfigure natin. Since, naman na eh, nakalocate naman na tong natin, itong yung tunnel URL natin, ito na lang ipapalitan natin yung sa dev space. Di ba maganda rin, at least napatunayan natin yung workspace, niya, yung workspace validation niya or yung guards niya. Gumagana, di ba? Yeah, hindi, nakatutok sa Tweetoinks pa rin. Yung una kong project na ginawa, okay, di ba? Dagdag na tayo, dagdag learnings. Okay, so, ang gagawin ko, tayo, ipo-force ulit natin. Pero hindi na. Dito tayo sa home. Tama yung kanina. Yan na lang natin. Yan. Punta tayo sa projects. Anong spell nun? Hacker News PH. Ayan. Home Sebastian. Ayan na. 7979 pa rin. 7979. Tapos, yung natin, yung URL natin. Nga natin siya. Yan. Ano ba ang URL natin? Tingnan natin kung valid pa rin to. Hindi na. Wait lang guys ha. Kunin lang natin yung URL dito. Yung pa rin pala. Nakakalimutan ko na. Okay, so wait tayo sa terminal. Yan. Paste lang natin. Then, HTTPS. Okay, so,
Again, i-boot lang ulit natin yung dev space natin. Okay na. So, dapat mag-work na to, guys. Sana. Okay, so, recreate it in Hacker News PH folder. I am done reconfiguring the workspace. Reconfiguring. Ayan mo na. Di ba? Working yung yung guards ng dev space na hindi ka pwedeng mag-work sa mga another workspace nang hindi mo sinet yun sa configuration. Di ba? Ayos. Ayan na. Nakita nyo dito in real time. Makikita nyo na magkikreate yan. Like Codex and Cloud Code. Ayun na. Nandito pala sa Hacker News page. Nakita nyo? Ayos din. Try nating i-run. So, meron akong live server. Panis. Ayan na. So, ang next step natin, guys, ang pinangako, papagawa natin siya ng full-blown na app. Yung Hacker News, diba? Hacker News, create a modern version of that. Make the data, access the real data. Try natin, i-push natin siya sa limits natin. Then, again, fast forward na lang ulit kung matagal talaga. Ulitin natin. Hey, stop thinking. Hacker News. Napakap na siya. Start nga natin. Hacker News website. The forum site. So real time nyo makikita na madadagdagan yung dyan. Mga files dyan. Okay, so ipapass forward na lang natin ulit-ulit. Kita nyo, nagkaroon din siya ng parang yung nagtata siya sa sarili niya. Okay, lagay tayo pahabol. Sabihin natin, access API. Access the APIs of Hacker News. Access the Hacker News. Just use JavaScript patch for that. Ay, napahabol yan. Ayun na, nakita nyo na dagdagan yung code, na dagdagan siya. Make sure, sure ako ang dami, putik. I-refresh natin. Ang Hacker News na nakita nyo, guys. Vibe code, Halatang halata, Kulit, Ayan na, mayroon ng tunay na data. Talaga ba? Oo nga, guys. Tunay na data na to. Manis. May Hacker News na tayo. Dim mode. Glow mode. Itong Hacker News ng mga Pilipino. Haba na pala ng video natin. Hintayin na lang natin itong matapos. Tapos, okay na pala. Ayan na. Ayun guys, nakita nyo, di ba? Wala tayong kinapi na code tas pinay sa editor natin. Wala tayong yan. Lahat yan, agentic coding yan. Ayun lang guys, sana nagustuhan nyo yung tutorial ko. Kung may suggestion kayo, i-comment nyo lang yan yung mga suggestion nyo. Titignan natin kung matuturo natin yan. Again, kung nagustuhan nyo yung video ko mga tolls, like lang and subscribe. Then check nyo yung mga links ko. Follow nyo sa TikTok. Ayun lang mga tolls. Sana na-enjoy nyo yung video. See you sa next video. Bye!